Infinix Hot 50 versus Itel S25. Ano ba yung dapat nyong piliin dito sa dalawang to? Magbabakbaka na naman to pagdating dito sa ating versus ngayon. Dahil nga, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mas maganda pagdating sa build, display, processor, and even pagdating sa camera. Kaya naman guys, kung nagtataka kayo kung anong mas better dito, well, definitely finish this video dahil nga sisimulan na natin in 3, 2, 1, let's go! Hey, what's up guys? I am JP and this is GTN TV. Now, kung hindi ka pa nakasubscribe, well, definitely mag-subscribe ka na. Marami pa tayong upcoming giveaways and you don't wanna miss it. You don't wanna miss a thing. Now, una sa lahat, let's talk about the price. Price ba yun? Basta, eto si Infinix Hot 50 ay mabibili nyo sa halagang 7,000 to 7,000 plus. Yes, wala siyang SRP talaga. Depende sa sale yon. Minsan mas mababa, minsan mas malaki. And that applies here also pagdating sa Itel S25. Eto guys, currently ay 6,200. Minsan mas mababa, minsan mas malaki. Ganun na yung market natin ngayon sa online. Wala nang straight to the point na presyo. Depende na sa brand kung anong trip nila. Now, bakit nga ba merong difference? Well, it's because 1 to 8 gig lang kasi etong si Itel S25, while etong si Infinix Hot 50 ay merong 256 gig. Kaya naman, basically, same lang dapat to sila ng presyo, pero dahil mas malaki yung storage niya, mas mahal etong si Infinix Hot 50. So, alam nyo na kung bakit ko sila ikukumpara. Same lang kasi, di ba? So, let's do this. First of all is the build quality. So, etong dalawang phone to guys ay halos almost the same. Halos na almost pa. Dito sa kanilang likod, si Itel ay merong 3-circled camera module, while eto namang si Infinix Hot 50 ay merong 3-squared camera module. The only difference is merong tatlong camera sa Infinix Hot 50 and merong flash sa gilid. While eto naman si Itel ay merong flash dito sa kanyang camera module itself. And yung kanyang flash guys is parang ring light. So kapag gusto nyo ng mas maliwanag na flash, meron ng panalo dito, Itel S25. Now sa kanilang overall design, pareha silang premium guys. You can pick either of these two phones and mapapasabi ka na, maganda, or napaka-premium, or mamahalin. Hindi, wow. Yes, that applies to these two phones. Hindi katulad ng mga ibang versus ko na pangit yung isa. Eto guys, pareha silang maganda and pareha silang premium. Now, for the feature naman, parehas po silang mayroong 3.5mm port na remaining dito. So, pwede ka pang gumamit ng wired earphones. Pero, they both miss the dual speaker. Yes guys, single firing speaker lang yung andito sa dalawang phone na to. So, kung gusto mo yon, wala yan dito sa dalawang to. Now, for the protection naman, they both have IP54 water and dust resistance. So, splash proof na po to. Hindi po siya pwedeng ilubog, pero pwede na po siyang mabasa ng mga ulan, talsik, protected na etong dalawang phone na to. So, it boils down pagdating sa inyo mga subjective minds kung ano yung mas maganda or mas premium sa inyo. Nasa sa inyo na yon. But for me guys, tabla sila pagdating dito sa kanilang build quality. Now, let's talk about the display. Kung makikita nyo dito guys, pareha silang maganda, pareha silang malaki, parang akin. And para silang meron ng punch hole at maliliit na mga bezel. Pero merong difference dito guys. Si Itel S25 kasi ay meron ng AMOLED display, while eto naman si Infinix Hot 50 ay meron pa ring IPS LCD. Even if same sila ng display size which is 6.78 inch and same lang din sila ng resolution which is 1080p Full HD Plus display, nagkaroon sila ng difference guys pagdating sa brightness. Dahil nga, etong si Itel S25 can go up to 1,800 nits of peak brightness, while eto naman si Infinix Hot 50 can only go up to 800 nits of peak brightness. Although, pagdating sa aking personal na paggamit dito, is maliit lang naman yung difference pagdating sa brightness nila. Overall, mas maganda lang talang tingnan, mas maganda yung resolution, mas deep yung black, mas contrasty yung colors, and overall, mas better talaga yung AMOLED na itong Itel S25 compared dito kay Infinix Hot 50. After that, same na same lang naman talaga sila. Para silang smooth dito with a 120Hz refresh rate, kaya naman kapag kayo mag-scroll, magsusokmed, wala ka nang mafe-feel ng mga lag or delays dito sa dalawang phone na to. Pero kung gusto mo yung best of the best, will definitely go for the Itel S25. Eto guys, has one of the best display that you can get for its price.
sulit na talaga to pagdating sa display. Also guys, hindi ko na-mention kanina na yung fingerprint scanner nitong Infinix is nasa side, while yung fingerprint scanner naman nitong ITEL S25 is nasa display na. So kung mas trip mo yon, well definitely you have more reason to pick the ITEL S25. Now, let's talk about the performance. So eto guys, medyo interesting to. Para silang merong Android 14 dito, but the Infinix haven't decided yet kung magbibigay sila ng major update. Pero si ITEL guys ay nag-decide na etong phone na to comes with 2 major updates, kaya naman sure ka na tatagal yung phone mo. But hindi lang naman yung pagbabasihan natin, 'di ba? Dahil nga guys, sa chipset mas maganda yung andito kay Infinix Hot 50. Meron na kasi siyang MediaTek Helio G100, while eto naman si ITEL ay meron lamang Unisoc T620. Pagdating sa Antutu benchmark guys, nakakuha na si Infinix ng 423,000, while si ITEL naman ay 340,000. So medyo malaki na yung difference nila. Kaya naman kung gusto mo ng pang gaming, well definitely mas pipiliin mo itong si Infinix Hot 50 dahil nga mas malakas yung processor nito. Mas smooth to sa Mobile Legends guys. Ultra na po siya dito. Yes, ultra graphics with ultra refresh rate. Napaka-smooth na, napaka-playable, and wala na siyang problema sa Mobile Legends. While ito naman si ITEL S25 ay meron tayong super refresh rate with ultra graphics. Okay na din. Pero kung gusto mo yung best of the best pagdating sa processor, you must go with the Infinix Hot 50. Eto guys ay mas better talaga and mas smooth sa aking overall experience while testing these two phones. So kung gusto mo ng mas malakas na smartphone, eto yung pipiliin mo. Now, dito naman sa battery guys, same lang po sila. Meron silang 5,000 mAh battery with 18 watts of fast charging. So hindi yun fast para sa akin. Medyo mabagal yun actually. So yung difference lang para sa akin guys is that mas power hungry etong si ITEL S25 since meron siyang AMOLED display. Kaya naman overall mas makunat yung battery nitong Infinix Hot 50 dahil nga meron lamang siyang IPS LCD. So kung gusto mo ng mas matagal malobat, go for the Infinix Hot 50, but hindi naman yun malaking difference masyado. About 1 hour lang yung difference nila para sa aking naging experience. So kapag gagamitin mo to ng tuloy-tuloy, around 8 hours itong si Infinix Hot 50, while around 7 hours naman etong si ITEL S25. So mababa lang naman yung difference nun, especially in the real world. Hindi naman talaga tuloy-tuloy yung paggamit natin. And when it comes to charging naman, paras din silang mabagal guys. 2 hours and 20 minutes yung pagcha-charge ko dito from 0 to 100%. Kaya naman, charge nyo na lang sila sa gabi. Now, before proceeding, ang nagandahan ko lang talaga about these two phones is that even though 7K and 6K lang sila, meron na silang bypass charging guys. So, anong purpose nun? Well, kapag kayo ay nag-gaming while charging, hindi masisira yung mga battery dahil nga imbes na kumuha ng power from the battery of the phone, kukuha ng power yung phone from the source or sa inyong mga outlet mismo. So, kung gusto mo ng ganun feature, naglaro ka na hindi masisira yung battery while charging, well, definitely, maganda na etong dalawang phone na to. Now, let's talk about the cameras of these two phones. So, akala natin nung una, mas maganda na etong si Infinix Hot 50 dahil nga meron siyang tatlo. Well, guys, hindi yon totoo. Pag-usapan muna natin yung specs. Etong dalawang phone na to guys ay meron ng 50MP main camera with f1.6. Si ITEL S25 ay merong isang auxiliary lens dito, while si Infinix Hot 50 naman ay merong dalawa na unknown lens. So auxiliary lens lang siguro din to or isang design. Yes, merong ganun. Naglalagay lang ng camera na hindi naman talaga kailangan, pero you know, dagdag camera lang para mas maganda. Especially kapag mamura lang. Pero sa mga mamahaling smartphone guys, walang ganun. Now, pagdating dito guys sa aking photo result, para sa akin ay mas maganda na si ITEL S25. Bakit? It's because of the color reproduction. Kung makikita ninyo, parang pink ako dito sa Infinix Hot 50, while dito naman sa ITEL S25 ay nare-retain na talaga kung ano yung kulay ko in person and kung ano yung kulay ko at that time. That is why, pagdating sa color reproduction, panalong-panalo etong si ITEL S25. Ngayon, kapag quality naman yung pag-uusapan, akala ko babawi etong si Infinix Hot 50, but mas high quality pa rin yung mga photo na nakuha ko dito kay ITEL S25. Mas sharp, mas high resolution, and daig na daig nyo talaga yung makuha nitong Infinix Hot 50. That is why, para sa akin guys, in the simplest term, mas maganda yung camera nitong ITEL S25 ng
ng napakalaking difference compare dito kay Infinix Hot 50. Even though in the market, 50 MP silang parehas, pero pagdating dito sa aking review guys, mas maganda talaga etong si Itel S25. So kung gusto mo ng mas magandang pang selfie, especially kung hindi ko nasabi, 32MP yung camera nitong Itel S25, while 8MP lang naman yung nandito kay Infinix Hot 50. Kaya naman, daig na daig talaga. Pagdating sa quality, color reproduction, walang sinabi yung Infinix Hot 50 dito kay Itel S25 guys. Panalong panalo to overall when it comes to the photo. Ngayon, try naman natin yung kanilang video quality. Si Infinix Hot 50 ay meron ng option para sa 1080p at 60fps, while si Itel S25 naman ay meron lamang 1080p at 30fps. But yes, try natin. Now, eto guys, yung Infinix Hot 50, meron na tayong 1080p at 60fps dito. So, ano sa tingin nyo? Ito naman guys, yung selfie video camera ng Infinix Hot 50. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, eto naman guys, ang Itel S25, 1080p at 30fps. Though, pwede ka pang mag 2K at 30fps dito, pero yung 1080p muna para matry natin kung ano yung difference nila. Now guys, eto naman yung selfie video camera ng Itel S25. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Overall guys, pagdating dito sa kanilang video quality, akala ko babawi na si Infinix Hot 50 dito, but no. Mas maganda pa rin yung result nitong Itel S25 para sa akin. The color production says it all. Napaka-natural niya. Saktong-sakto yung kanyang lighting. Yung kanyang video resolution din guys is mataas na compare dito kay Infinix Hot 50. Kaya naman para sa akin overall, when it comes to the camera, kung gusto mo ng pang picture-picture, pang video capturing, will definitely go for the Itel S25. Hindi mo maasahan masyado etong si Infinix Hot 50 guys. Para sa akin, ayoko yung kanyang camera. Ganun lang kasimple. Overall, ano ba yung para sa inyo pagdating dito sa dalawang phone na to? Para saan silang sulit na sulit kasi? So, kung gusto mo ng napakalakas na processor para sa isang murang smartphone, will definitely go for the Infinix Hot 50. MediaTek Helio G100, perfect na perfect para sa mga nag-start na mag-gaming. Okay na to guys, pang Mobile Legends, Call of Duty, and even pagdating sa Genshin Impact. Basta, iset nyo lang na mabuti yung graphics and you will be good to go. Okay na talaga yung processor niya, malakas po siya. And also, remind ko lang kayo again, it has 256 gig of storage. So, that's it. Ngayon, on the other hand, kung gusto mo na isang AMOLED display na maganda and merong napakagandang camera for its price, 32MP din yung kanyang selfie camera dito. Napaka-clear, napaka-bright. Kung gusto mo ng lahat ng yan, will definitely go ka na dito. Itel S25, ang ganda na nitong phone na to. Sulit na sulit siya. Perfect na perfect to para sa kanyang target audience, which is yung mga hindi masyadong nagigaming. Magandang maganda na to guys. Even with its 128GB of storage, expandable naman to. So, pwede kang bumili ng SD card. Kaya naman kayo, ano ba yung para sa inyo? Pag-isipan yung mabuti bago kayo bumili dahil nga sayang naman yung pera natin. I-end ko na lang tong video na to para sa isang napakasimple na advice. Pang gaming, dito ka. Pang camera and stock mid lang, dito ka. That's from shit for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching this video. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe again, mag-subscribe ka na. Malapit na yung mag 200k subscribers guys. So that's it. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.